Mr. Joel Peña. Mamaya, magana na daw siya. Okay, open forum na po tayo. Anybody from the press would like to ask questions to our members of the executive committee or to our candidates? Sino po gusto pa una? Anybody from the press? I would like to address my question to Engineer Doherty. Gaano na po kadami yung na-produce na copy ng Nilipa at umaabot na po ba ito sa iba't ibang mga bansa na rin, ano po? And then, ano po yung naging dahilan kung bakit po natigil yung, kasi we are holding the throne before na, ano na tayo po ang, sabi natin kung hari sa pagsusupply po ng kape, ano po? Ano po mga naging dahilan kung bakit po natigil yung masasabi po natin glory days of Lipa when it comes to coffee, ano po? At meron po bang mga lugar pa na pagtataniman po at nananatili po yung dating mga lugar na pinagtataniman po ng kape? Thank you po. Parang pageant po. Salamat po sa katanungan. Una, yung tanong mo kung bakit nawala yung ating... Actually, hindi naman talaga po nawala. Existing po yung ating mga coffee plantation dito sa Lipa. Kaya lang po, syempre, sa katagalan po ng panahon, bumababa po yung productivity ng mga puno natin. Bumababa po yun. So, umabot po sa punto na kailangan na po natin silang palitan or i-rehab. So, nung mga panahon po na yon, na konti na po yung mga napuputi, naka-harvest. So, yun po yung time na nagkaroon naman ng napakadaming programa po ang ating pamahalaan. Sa Department of Agriculture, katuwang po natin ito, regional office po, pinalawig po muli ang pagpapatanim ng iba't ibang variety po ng kape. So, pinapalitan po natin ngayon yung mga matatanda ng kape, nire-rehab po natin yung mga pwede pa na i-rejuvenate, ano po, and then nagpapadami po tayo, nag-encourage po tayo ngayon ng iba't ibang taniman na pwede pa po, yung mga interesado pa pong magtanim, namimigay pa po tayo. So, hindi po, ang sagot po ay hindi po talaga nawala ang ating kapihan. Nandyan po. Dumating lang po talaga yung time na na-reach na po natin yung peak. Siyempre, kahit naman po siguro tayo, pag naedad na po, ano po, hindi na po nagiging productive. Ganon din po yung ating mga puno ng kape. So, kailangan na po, nagawa na rin naman po natin yung part natin dyan. Nag-rehab po tayo ng mga pwede pa. Pinapalitan na po natin yung mga matatanda at hindi na talaga productive. So, expect po natin 3 to 4 years from now, tataas po yung production po natin. Doon naman po sa tanong regarding export, dito po sa Lipa may isa po tayong samahan ng magkakape. Isa lang po, nabanggit ko kanina, 125 pa, 256 po yung members nila. Nag-export na po sila sa LA, New York, at saka Canada. Ang yearly demand sa kanila ay nasa 40 tons. Nabanggit ko po kanina na nasusupply pa lang nila ay nasa 50%. So, malaki pa po ang kakulungan ng supply ng ating kape. So, kaya po, expect po natin na mamimit po natin yung requirement na yun. Pag yung ating po mga pinapatanim at yung itinanim pa ng mga nakaraan taon ay mamumunga na po. So, expect po natin na mamimit po natin yun. At mas marami pa po ang magkaroon ng interest na magtanim para tumaas pa po yung ating production. Sana po nasagot ko yung sige, sir, James Reyes, ako na Bansultan. Di ba may project po tayo para bilhin pa mga bili po ng ating libre na kamobi? Nasa magkano po ang punto o inilaan ng gobyerno ng Lipa para dito po sa ating pagpaparami po ng libre na city? Actually po yung eksaktong pondo, hindi ko masasabi. Pero yung programa po ng ating mahal na mayor ay nasa 100,000 ang target po niya na ipatanim na coffee seedlings. Ito po ay hindi siyempre po natin pwedeng isang bigla na mamit yun. So yearly po may
target tayo. Last year po, meron na po tayo na patanim na 5,000 at nabanggit ko po kanina, yung first quarter po ng taon ay nagkaroon na po tayo ng mga nasa 2,400 and meron po tayong pinrocure ulit na nasa 20,000. Yan po ay gagawin natin taon-taon. So hanggang sa ma-meet po natin yung target na 100,000 coffee seedlings po in addition do sa ating mga existing po ngayon. Ito po kasi sinisiguro natin na Liberica. Since yun po yung ating pinopromote Liberica, yung kaping barako, yun po yung Liberica species. Para po masiguro, doon lang po tayo bumibili sa talagang authentic na producer po ng Liberica coffee. At in addition po, sa initiative po ng aming office, buto na po yung binibili namin. And kami na po ang nagpo-propagate para po sigurado na Liberica po yung pinamimigay namin sa ating mga farmers na interesado nito. Magandang hapon po. Ako po ay panelist pero meron akong concern bilang isang individual na taga-Lipa. At saka meron akong kakampanyahin. Ngayon, City Agriculturist Engineer Lulay. Ngayon, saka kayo po, hindi ko alam kung masasagot niyo ako o kaya ay okay. Kasi bilang private at saka isang organisasyon kasama ho ng Lipa City Culture and Arts Council at Lipa City Tourism Council, yung mga barako, makinig din kayo at saka lalo na yung mga vloggers namin na puro mga magagaling na Batanggelo taga-Lipa. Kasi magkakameron ho kami ng initiative ng private namin na magkakameron po kami ng focus group meeting o focus group discussion na mga stakeholders po, Sir Mark, Ma'am, na mga hoteliers, mga HRM students, mga entrepreneurship students, at saka mga kagaya po natin, yung mga talagang concerns sa Lipa, at saka lalo na specific sa kape. Ang ating pong forum ay para po mag-recommend parang symposium, gagarap ng mga ideas kung, ito po, hindi pala conflict. Kasi po, made na ho ang barako, di ba? Yun yung brand na natin, pumugat na tayo sa heritage na kaya tayo naging Villa kasi in-aware lang tayo dahil sa prominence natin bilang one of the suppliers ng coffee once upon a time sa buong mundo. So, naging yun. Kaya, ang pride natin bilang Lipeño ay nandito bilang barako, kape. Specifically, naitaling dito yung Liberica, isang type ng beans, kaya hence barako. So, kape barako. Hindi yung mawawala yung kape barako sa atin. Ito na po ang kwento. So, ang aming pong goal, may end goal ho kami na yung forum ay kagaya, example ko po, kagaya ho ng Starbucks Coffee at saka Seattle's Best na naka-base sa Amerika, sa Seattle, Washington, wala ho silang taniman ng kape. Pero na-brand ho nila yung Starbucks na pinaka-world leader na ho siya ng coffee all over the world. In fact, dito lang ho sa Pilipinas, sa Lipa pa lang, ilang Starbucks dito? 4. SM, Kampong, meron sa Uptown, at saka tatlo. So yun po. So yun ang sample. Or Japan. Wala pa kami naman ng tanim sa Japan ng puno, pero meron silang Blue Mountain Coffee. Tsaka yung Italy, merong Ilili, yung ILLY, wala kasi silang coffee plantation. Ano ang pinupunto ko? So yun yung ating gagawin, makikisama ho kami dyan 1,000% na magtanim. Meron ho. Ngayon, dahil ang Batangas Province, ang trust ay magpatanim sa probinsya, okay po, hindi ho ako nagko-kontra ha, okay, supportive at ipaka-attend ako sa lahat ng mga forum. So magtanim ho tayo. Kaya lang bilang taga-Lipa at entrepreneur, common sense ho, marami ng tarpaulin at mga lupa. Puro mga developers na itarang lupa po ang dinidevelop. Hence, wala na ho tayong original talaga na taniman. So, pwede ho mangyari, okay, premium, barako. Ay paano ho kung may ating kapitbahay na tuwi, Cuenca, nagtanim ho ng kape, ay di, ang ating hong presyo ng Liberica kasi premium, ay ang amin Lipa kasi.
1,000 yan per litro. Halimbawa yung kapila 300, tingin mo nyo mag-apply, mapakaho. Pero nga atin yung forum, we want to, yung symposium, mag-recommend sa LGU sa inyo, kami po ay nag-meeting para gumawa po ng blend. Na kapatid po, sabihin ko aking ano siya, brew ni Barako. Pwede yung kape macho. Yung mga Barako yan So, Barako yung coffee yan eh. So, pwede yung kape macho or kape lipa na i-R&D ho ninyo. So, ang amin yung symposium ay basic lang ho na gusto nitong si Sir James. Papaatin din natin, si Sir Jason na foodie. So, gusto nung dalawa, mapait. Gusto ko mapait. Halimbawa si Ma'am, medyo humihint ng sweetness. O goal ng forum, malaman kung anong pwedeng gawin ng mga individuals. Ang amin ng target ay 50. Kung yung mga interested, pwede ho kayong kung kaibigan niyo si Sir Rainier. Kung talagang may dila kayo, mahilig kayo magkape, malaki ho ninyo maano doon sa symposium or forum na gagawin. So yun po, ako yung nag-comment lang dahil sa support sa inyo. At the same time, pinapaalam ko, nagbibigay ho akong pugay at saka nagpapaalam, nagagawa ho kami ng effort bilang mga tagalipa na hindi na ho kami pwedeng maghintay ng 3 years, 5 years dahil nag-SWOT analysis po kami. Nagti lang po, ang strength, yung heritage, pioneer ho tayo wala kang makaka-claim noon kahit po Amadeo. Johnny Cam late ka lang kami, mga nakabrilyante na gawa ng aming kape, mayaman na kami. Mas mayaman kami sa inyo. Sa weakness po, yun nga ho, kahit magpatalim mo tayo, dahil susuportahan namin sa ilan namin ng paso at itari yung konti, ay ang weakness yung marami ng developers. Ano ho opportunity? Ito ang gagawin namin. So bukod doon sa Barako na in 3 years na 5 years ay dumami, at ngayon kung meron pa, may Barako pa rin, hindi gagawa ho tayo ng lipa. At saka ang purpose din noon ay ma-aware yung mga pwede yung maggagaya mo ng mag-asawa, bigla kang mahilig sa kape, magbenta na agad online kahit wala pa ho yung aming introduce sa government or ipinopropose na magawa ng blend. Yung dumami yung coffee shops dito, yung opportunity. Ano ang threat? Ang threat po ay baka ako pag sinabi kayo na coffee capital ng Philippines o kayo pa Amadeo, ay kung sabihin mo ng Makati, ay yabang nyo. Ang Makati ang coffee capital ng Philippines dahil meron kami 2,000 coffee shops dito. So yun po ang aming goal. Di ba parang yun nga, inalahanin mo ninyo. So ang goal natin, ng goal ninyo, kasama kami, mag-plan po, pero kailangan na po natin ng sa threat po na naunahan na po tayo ng ibang lugar. So kung hindi man po tayo capital in terms of planting, kasi baka mas marami na sa Davao or sa Benguet, dahil yung Benguet coffee. So at least yung ating kultura na pag sinabing, saan kayo magkakape doon sa lipa? Yan ang walang pamukha. So kailangan, kung ano man, maraming online sellers ng beans sa palengke. Tapos ito po, hindi ko alam kung ma-offend kayo din, mga taga-lipa. Hindi ko nga alam kung pag sinabing Barakong kape, kung liperik ang puro yun Kung ini-invento na lang yung sabi, ay Barako yan. Pero yung pala, binili ko lang sa palengke, puro Excelsa na lang siyang galing po ng Benguet. So yun po aking So salamat doon sa pakikinig, nakakampanya ko kami ng may forum na hindi naman ibig sabihin ng forum, sabihin ng taga, ng na yes, we want another blend. Pwede yung sabihin ng forum na no, we don't want another blend, let's stick to Barako, and then bahala na si Batman kung anong gagawin nyo na sa future. Thank you po. Ma'am, ano comment? Konting lang po. Actually, that's exactly yung sinasabi ko kanina na yung province po ay may initiative for the registration. That pertains po dun sa concern natin na marami pong gumagamit ng word na kaping Barako. And part po ng registration is DNA testing, and then part din po noon yung branding. So para pong masabing authentic siya na Liberica, so doon po nakasalalay sa ginagawa po ng effort ng ating province. So part po tayo noon, PWG po tayo. Hindi pa po ay PWG. So nandun na po kami sa pagka-craft noong ating
Ma'am, siguro naman hindi naman natin kailangan patent kasi pag sinabing Barako na associated doon sa lista, di ba? That's the problem po. Isa po sa nakita namin base sa study is kiniklaim kaping Barako. Pero yung taste, yung aroma, yung tapang, it's not really kaping Barako. Ma'am, exactly may ano. So, pwede ho kayo ho medyo directly pag-involve. Pag nag-recommend na, yes, we do another blend. So, yun po hindi isisikreto sa lipenyo. Yun yung formula, let's say 30% Excelsa, 40% Arabica, and then the rest, whatever, 5% paminta. So, hindi yung isisikreto. Dahil nakakabilib, kagaya ho ng Lomi, kagaya ho ng Goto, marami nung Lomi sa Davao. Meron ng Goto Baguio. Pero saan ho nag-ano yung link ng root? Dito po. So, it's a glory for us. Parang ano yun, honor sa atin na pinukopya mo kami, may pangalan ka pa. So, sa branding, successful po tayo doon. Kaya ho, baka din mo yung Barako, pag sinabing Barako, binugot mo lang sa lipa yung Barako eh. Hindi naman Barako ang material eh. So ang point ko po bilang bilang entrepreneur, bilang practitioner or lipenyo, hindi gayahin nyo ng gayahin. Basta si Kenny ang founder niyan. O basta si Evo ang founder ng Goto mo. Kaya Goto mo yun ang glorious doon sa Ilocos. Sa amin galing yung Goto na hindi yung kanin na may Goto. Gotong Batangas nga tawag. So yun ang atin, kung gayahin mo na ibang lugar, hindi patent to si name lang eh. Bawa nga, Lipa Macho or Cafe Lipa. So hindi gayahin nyo, basta kami kung fortunate dito namin. Kasi tandaan nyo, kape is, lahat tayo magkapihan. Uminom ng kape, mag-serve yung bahay-bahay, yung mga para maging culture of coffee ang pag sinabi, para tayong Shuttle Washington, yun ang point ng aming initiative na gagawin. Tama po yun. Masarap po yung pagpasok nyo ng Santo Tomas. Amoy kape na po. Ano po? Yan po yung kapeng Barako ng Batangas. Medyo technical po yung concern ni Sir, pero ang province po ay gumagawa na po ng initiative para po maging sarili po natin ang kapeng Barako ng Batangas. Ano po, from the aroma, taste, yung pong specific and distinct characteristic po ni Liberica ay nandoon para masabi siyang kaping Barako ng Batangas. Yun po isa sa mga tinitingnan po, yun po yung part ng aming registration na ginagawa. Medyo technical, scientific, and napakarami pa pong mabubusising mga ginagawa. Kaya po, yan naman po yung ilalabas din pagka po final na po. Meron po tayong initiative tungkol dyan para magawa natin atin lang itong kaping Barako ng Batangas at hindi pwedeng gamitin ng ibang lugar. Yeah, thank you very much, Engineer. So yun ay abangan po natin ang susunod na connection dito ating Lipa Coffee Festival. Ano po? So anybody po from the press? Dito po din pa yun. Hindi ko lang mali. Batangas po yun. Sakto lang po, yung bigas. Maganda yun, ibang industry. Kasi yung bigas, merong malagkit, pero ang tinatawag yung senyorita, malagkit din, pero suksong. And then yung ibang bigas, yung sa ating Colorado, Sinadoming, pero bigas pa rin. The branding is nakalagay doon yung halimbawa ay bigas ng Mindoro. So, Hasmin, ganyan. At siguro doon, nalalaman natin na si Hasmin, taga Lemery, lalagay din sa kape, Hasmin, Barakong kape. So, hindi na siya maaagaw kasi kay Hasmin. Halimbawa ay Burgos, kapeng, macho, yan. So, yun yung branding sir siguro, no, para hindi maagaw. Anyway, sa production po ng pagpatanim ng kape, paano nalalaman, sino po sasagot? Kayo po sasagot. Yung nagtatanim na yung puno ay lalaki o babae? Ayan po ay nasusulat sa libro. Tunay po, actually, simpleng kalabasa. Simpleng kalabasa, wag na muna tayo masyado sa kape. Kasi yung kape, titingnan mo, bubusisiin mo pa yung bulaklak niya, kung babae o lalaki siya. At pinagtatabi pa po. Pag kalabasa, ganun din po kasi. Hindi ibig sabihin na bulaklak, ay i-expect nyo mamumunga siya. Kasi baka siya ay lalaki. So, kailangan nyo siya ilapit
sa bulaklak na babae. So maghihintay po ng ilang buwan para lumabas yung bulaklak. Ay, yung po pagtanim, mula pagtanim, 3 to 4 years po, mamumulaklak na po yun. Kaya naitanim pala ay lalaki. Kaya yung panahon, di ba? At pwede rin pong mangyari siguro na, alam niyo naman yung cloning. O di kaya yung GMO. Yan, yung mga nakukuha na sa China. Di ba? Eh paano kung gano'n na mangyari na pinadala lang kayo ng buto? Tapos Actually, pero hindi naman siya Liberica, hindi naman siya Robusta, hindi rin naman siya na-identify ba yung gano'n? Yes po. Actually po, sabi ko nga po kanina, yung initiative po ng ating office, hindi po kami bumibili ng seedling. Seeds na po ang binibili namin. At yung seeds po nanggagaling lang po siya sa authentic na Liberica producer dito sa Lipa. Banggitin ko po, isa po dito ay yung kay Sir Cathy sa farm. Cathy Katigbak po na farm. So, nandun po yung ating mga puno ng Liberica coffee. So, marami pa pong iba actually. Mahirap na po isa-isahin na. Pero yun po kasi yung pinaka-source natin ngayon at madami po siya doon. So, sa initiative po namin office, hindi na po kami bumibili ng seedling. Kasi nga po, pag maliliit pa po yan, ang hirap pong sabihin na ito ay Liberica, ito ay Robusta, ito ay Setsa. Halos magkakaitsura po. Pero habang lumalaki po, nagkakaroon na po ng identification dun sa distinct characteristic po niya mula sa dahon niya hanggang dun sa bunga niya. So, yun po yun. Sa pagpupromote po ng pagpapadami ng Liberica, dapat yun po yung ating unang tinitingnan. Paano tayo makakasiguro na Liberica siya? So sa amin po, doon po kami nag-uumpisa. Mamimigay lang po kami ng Liberica seedling. Galing po sa propagated na Liberica seed mula sa ano. Yun. So, malapit na po sa katotohanan. Yes po. Yung initiative po nag-uumpisa po yan sa mababa lang. Pag Siyempre. naglaga ng kape at walang lahok, walang gatas, walang sabihin ka ako. Tama po. Ang problema, may kasamang kahoy, yung sanga. So may daya. So paano namin malalaman ngayon na yung Liberica hindi nalagyan ng dahon o di kaya ng kahoy? Kasi pulpos na yun eh. Yes po. Kaya nga po, tayo po bilang initiative din, meron po tayong samahan na binuo dito sa Lipa. Na kung saan sila po ay isa sa nagpo-produce ng authentic Liberica po na ground coffee. So ako po, medyo nagkayabangan nga po mga Batanggenyo, ano po, na-requestan po ako sa isang activity sa UP Los Baños na mag-sponsor ng Galapong, yung ating ground coffee. Dahil may kwento sila, dahil last year daw, Cavite daw po ang sponsor, pero hindi po nila nalasahan. Off the record, baka po ipatayin ng ang sabi po ay hindi daw matapang o hindi nila makuha yung lasa na hinahanap nila. Kasi po may nakahon. Yes po. Ayoko na po dumating doon kasi baka hindi naman ako makapunta sa Cavite, sa Tagaytay. Basta para lang po matikman nila yung pinagmamalaki nating authentic Liberica or kaping barako ng Lipa. Doon po ako bumili sa ating samahan, which is may kamahalan po talaga. 1,000 po per kilo. And malayo pa po, alam ko na Liberica yung dala niya dahil sa amoy. Hindi pa po naluluto yun na. And then, nung pong pinadala ko doon sa event nila, hindi po natapos ang isang araw, ang dami pong magandang feedback. Yun ang totoong kaping barako. Ayan ang galing sa Lipa. Napakasarap. Saan mo binili? Saan makakabili? So, binigay ko lang po yung number, contact number po ng ating farmer. And marami po siyang order after nun. So, yun po yung initiative din namin sa office. Pag pumunta kayo sa aming tanggapan, authentic po. Totoong pong Liberica coffee yung sinuserve namin. Hindi, mayabang nga po tayo mga Batanggenyo. Pinopromote natin dapat po, hindi lang po sa salita, sa gawa. So, yun po yung sinuserve namin sa aming tanggapan. Liberica coffee po. Kung nagkakaroon po ng kakulangan ng produce at talaga pong doon ako sa premium, talaga po nag-i-invest ako sa 1,000 per kilo. Para po yung bisita, makainom ng totoong Liberica ay matikman po niya yung pinagmamalaki natin kaping barako niya. Sa palagay niyo po ba kailangan gumawa ng batas ang sangguniang panglusod? Actually, may existing na po tayong batas. Meron yan sa nangyari yun nga po yung isa sa I think that is one kailangan ni Mr. Peña na pagka doon ka bumili, dapat ay tumulong ka doon sa binibilihan mo na o
mag-ano tayo ng inyong mga lalagyan na nakalagay is Liberica talaga. And this store is, Hasbro store Liberica product. Tama po kayo doon, pero syempre po business yan. Hindi ko naman pwedeng sabihin, ayaw kayong bumili doon, hindi Liberica yun. Dito lang kayo bumili. Siguro, ang magagawa lang po namin is, pag may naghanap, nagtanong kung saan makakabili ng totoong Liberica, ituturo na lang po namin. Pero At hindi then po naman, nakakatulong ang media. yes po, hindi na lang po yung, syempre hindi naman pwedeng sabihin, ay huwag kayong bumili doon, hindi tunay na Liberica yun. May halo yun. Hindi po ganun, kasi business po yan at hindi naman po maganda yung ganun. So, pag may nagtanong na lang po at interesado, syempre ituturo po natin kung saan po mabibili yung totoong Liberica coffee. Ganun na lang po siguro, doon po tayo mag-umpisa. Ma'am, with that information, yung po mga nabibig ko sa palengke, authentic po ba yun? Actually, ayoko mag-comment. Kasi Pwede bang pa-pahingi ng honesty kasi mga hindi, actually, Yes. we need the truth, we need the based on my honesty. personal experience, pag bumibili po ako sa palengke, hindi naman po sila nagsisinungaling. Nakalagay po doon kung saan bansa galing. So, imported na po siya. Tinatanong ko sila, bakit po galing diyan? Hindi ako nabanggitin ko ng bansa. Ay, kasi po wala po tayong produce. So, ibig sabihin po, ang demand ay nandyan. Ang problem po, ay wala po tayong enough na produce. That's why, nag-i-import po sila. So, kung sa initiative po natin pamahalaan, paramihin po ang coffee trees, Liberica coffee trees. Siguro po, dadating ng panahon, siguro kahit sa bumili pa lang maging sapat po. And then pagdating saka po tayo mag-export. Ano po? Ma'am Lunay, pwede lang pumasok ang DTI as soon as possible para yung sabi nga, yung authenticity, para meron siyang parang si... Yun na po yung ginagawa. Yun na itong ginagawa. Yun na po yung ginagawa natin sa province. Meron na po tayong initiative doon. Part po ang lipat bilang TWG. Nung registration, lead ni po lead. Actually, part po tayo noon ng TWG. So, registration po yun and nandun din po yung iba't ibang mga requirements and even yung claim po natin ng authentic Liberica, may DNA testing din po yun. Hindi po basta-basta kung saan lang kumuha ng sample. Base din po sa history kung nasaan yung kaunahang mga puno ng kapeng barako. Hindi ko lang po siya pwedeng ilabas kasi hindi naman po pa siya published, hindi pa po official, pero nandun na po, meron na pong pag-aaral na ginawa tungkol doon. Antay-antayin lang po natin. At ito na po naman yung initiative natin. Nag-uumpisa na rin po tayo sa revival ng ating kapeng barako. Okay, so at this point in time po kailangan mag-alis si Ms. Mela at saka si Engineer Lulay kasi may meetings pa po. So final words for Ms. Mela po sa Wikipedia before you go. Ayan, okay. Thank you, Ms. Aileen. Sa atin po nga mga kasama, Sir Joel, Sir Ian, syempre kasama ko Ms. Lulay, Sir Lou, at sa lahat po sa ating mga media partners. So thank you po sa time na ibinigay nyo ngayong hapon ito, syempre para po sa ating Lipa Coffee Festival Celebration. Bagamat nagkataon po na wala ngayon dito ang ating City Mayor together with our City Administrator. Informed naman po sila at ganun din po ay alam po nila na meron po tayong press con ngayon, ipinahahatid na lang po nila yung pagbati sa inyo. And then kung ano po yung output ng press con, ito naman po ay makakarating din sa kanila. So, nandyan naman po sina Sir Lou, si Miss Aileen, may iwan po namin dito. Pero kung ano pa po yung mga magiging katanungan, alam ko po, open po ang aming mga tanggapan para po sa mga dagdag katanungan. Hindi lang ang aming mga tanggapan, kundi ganun din sa communication natin through chat text. Kung meron pa po kayong mga questions regarding sa ating Coffee Festival Celebration, pwede po kayong mag-send ng questions. Nagkataon lang po na meron kaming habol na meeting by 4 p.m. today. Thank you. Thank you. Thank you. Maraming salamat, Ms. Mela at Engineer Lulay. So, sila ay we will bring back the Ginong Barako. Kung may question pa kayo bago tayo mag-end ang ating press conference. Sa ating mga kontesta, patuyo ako. Thank you.